Nang dahil sa social engineering scam, nawalan ng milyon. Gusto nyo bang malaman ang buong storya? Tutok lang kayo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Nagamit po nila ang emotions ng kanilang biktima upang makuha po ang atensyon. At alam nyo po, pag tayo po ay natakot, natataranta po tayo. In other words, nabubudol na po tayo. Pag nabudol tayo, hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ito, story time, tunay na story ito. Itatago na lang natin sa pangalan Maria. Siya isang OFW at nakatanggap siya ng tawag mula sa bangko. At sinabi na na-compromise daw ang kanyang account at kailangan daw ayusin. Dahil sa pag-aalala, ibinigay po niya ang kanyang personal information at syempre yung OTP. Makalipas ng ilang sandali, napansin niya na babawasan na ng malaking halaga ang kanyang bank account. Sa kasamang palad, milyon ang nawala. Yung pinag-ipunan niya po ng almost 25 years. Nawala na parang iglap. At nakakalungkot, hindi na nabalik ang kanyang nawalang pera dahil ibinigay niya ang kanyang personal information. Sana kapulutan po natin ng aral to na pwede po tayong maloko kahit ikaw, ako, dahil lang sa emosyon. Yung takot ba? Diba bigla na lang minsan makakatanggap ka ng email, sabihin na your account is compromised if you do not parang respond and then fill up the form in the next 24 hours, mawawala na yung account mo. Yung mga ganun ba? Siyempre magpapanik ka. Ito yung tinatawag na social engineering scam kung saan sinasamantala po ng mga scammers ang tiwala at ang simpatya at emosyon mo. Kaya kung gusto mong maiwasan to, nako, tapusin mo tong video na ito. Yes! Pag-usapan natin anong social engineering scam, paano to nangyayari, anong mga examples, paano natin maiwasan. Una, ano ba yung social engineering scam? Nagamit po nila ang emotions ng kanilang biktima upang makuha po ang atensyon. At alam nyo po, pag tayo po ay natakot, natataranta po tayo. In other words, nabubudol na po tayo. Pag nabudol na tayo, salip gumamit po tayo ng lohika. Ang nangyayari, nagiging emotional po tayo. And then chances are, pag natataranta na, we make bad decision. Kaya nga, ito yung mga impormasyon na kukunin sa atin po. Una, security questions, detail ng bangko or ng credit card. And then, access sa financial accounts. Or ito pa yung pinakamatindi, OTP, one-time password po. So, paano ba nangyayari ito? Una, papadala ng mensahe at sasabihin mga sa inyo, may nag-hack or let's say baka mabura yung account nyo. Pangalawa, magpapakilala po sila na sila po ay kasama sa bangko or let's say sa kumpanya na ika nga na nagre-represent yan. Yun po ang nangyayari po. So, ingat-ingat lang po tayo. Ano yung pamamaraan nila para tayo po ay ika nga makontak? Number 1, through phishing emails po. Kunwari may problema ang iyong account at kailangan i-update mo information at magpapadala po sila ng link. Okay, please, kung may link, huwag i-click. Huwag po i-click. Pangalawa, fake emergency calls. May tatawag kunwari mula sa bangko nagsabi, nako, meron ng activity na nangyayari sa credit card mo, sa bank mo, kailangan mo ayusin to agad. Bigay mo sa aming information para matulungan namin kayo. Number 3, yung tinatawag na love scams. Yan din, nagpapanggap bilang yung foreigner na nagmamahal, 'di ba? May love interest, may pera siya, hindi niya alam kung anong gagawin, malungkot lang siya. Nako, pagkatapos niyan, hihingi ng pera po sa inyo. Pang-apat, ito po, impersonation scams. Marami po 'yan. Let's say na-hack po ang inyong Facebook account, magpapanggap na ikaw, tapos magpapadala ng mga mensahe at sinabi kailangan ng pera, or if not magpapanggap ng government officials, empleyado ng bangko. At syempre naman, ayan na naman, di ba? Manloloko na naman. Kaya mga ka-friendship, paano ba natin maiwasan ang social engineering scams? Number 1, please, huwag agad matatakot pag may tumawag na ganyan. Pag may tumawag na ganyan, take a deep breath. Pagkatapos po niyan, mag-isip ka. Okay, mag-isip kang mabuti. Katulad na nangyari po sa akin, may nag-message ng isang kaibigan ko sa TikTok at sinasabi nga, kamusta na? Sabi ko, ang taas na ng followers nito, ba't parang bumaba ang followers niya? Tapos sinasabi niya, kamusta ka na? Tapos tinatanong niya kung ano na yung negosyo ko ngayon. So nagchat kami. Nagduda na ako. Tapos tinanong ko, kamusta ng aso mo? Sabi niya, okay naman yung aso. Tapos nag-chat back ako. Wala ka namang aso eh. Bigla na lang, bilnak ako. Kaya nga mag-ingat po kayo ha. Lalo na, huwag kayo magbahagi ng information, personal information, details, bank. May tumawag rin po sa akin. I-activate daw ang aking credit card. Hinihingi ang aking pangalan, birthday, lahat. Hindi ko binigay. Okay?
Third, i-verify ang mga tawag o email. Pag may tumawag sa hotline, ikaw mismo sabi mo, sige, tatawagan ko na lang yung bangko, tatawagan ko na lang yung kumpanyang yan. Pang-apat, pag-aralan ang mga warning signs. Kung masyadong maganda ang pinapangako, ang offer, nako, posibleng scam to. Sa panahon ngayon, mag-ingat po tayo sa social engineering scam na gagamitin po ang takot at emosyon para makuha ang iyong atensyon. Huwag kayong magpapadala sa takot at sa pagmamadali, itataranta kayo. Maging alerto, mapanuri, kilalanin kung sinong mga taong kausap. At kung may natutunan ka sa video na ito, kapatid, do me a favor, i-share mo tong video na ito sa mga ibang tao para hindi po silang mabiktima ng social engineering scam. Ikaw ba? Na-scam ka na ba sa mga ganito? Kwento mo naman sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.